At basahin po natin ang sabi ng Luke chapter 11 verse number 1. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let us pray. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga puso sa pag-aaral po namin ngayong pong gabi pong ito. Patuloy naming ipinagpapasalamat, Panginoon, ang opportunity na manalangin. Salamat po. Kung meron pong isang pribilehiyo na hihigit sa anumang material na bagay na meron po kami ay ang panalangin. Ang panalangin, Panginoon, ang nagpo-provide ng mga pangangailangan po namin. Ang panalangin, Lord, ang nagtatanggal ng takot sa aming mga puso. Sa pamagitan, Lord, ng isang taimtim na panalangin, Lord, ang isang damdamin at kalooban na punong-puno, Panginoon, ng pangamba, ng kabigatan ay in an instant po pwedeng magkaroon ng comfort. Dahilan sa banal na espiritu na bibigay sa amin ng kapayapaan ng aming mga kalooban at ng aming mga puso. Nawa, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin ay patuloy na ma-appreciate namin, Lord, ang pribilehiyo na makipag-usap sa iyo. At wag lang namin ito magawa, Panginoon, na dahil nakasanayan, kundi gawain namin ang pananalangin dahil nakikita namin, Lord, ang kahalagahan po nito. At maging taimtim sa aming puso ang pakikipag-usap namin sa anumang oras, Panginoon, sa iyo. I-bless mo po ang pag-aaral na ito. Sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay pong lahat ay magsisupo. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pinamagatan po nating our part in prayer. Yung bahagi natin sa pananalangin. Layunin po ng ating pag-aaral ngayong pong gabi pong ito na matutunan natin ang paano ba talagang mag-pray. Paano bang mag-pray? Alam po ninyo, marami po sa mga mananampalataya ang natatakot at nahihiyang mag-pray kasi hindi dahil hindi tamang mag-pray, kung hindi, ang reality, hindi natin alam minsan kung paano ba talaga mag-pray. Lalong-lalo na kapag public prayer, di ba? Minsan, huwag na, si ano na lang. Di ba? Nahiya tayo. Hindi dahil ayaw natin mag-pray at hindi dahil sa hindi tayo naniniwala mag-pray. Siguro isa sa mga reasons bakit natin hindi masyadong ginagawa is because hindi natin alam minsan, paano bang mag-pray? Baka magkamali ako sa sasabihin ko, baka magkamali ako ng, di ba, ng paraan, ng pagkakasunod-sunod. Kaya marami po ang hindi nagpe-pray at natatakot mag-pray at maging sa ganitong mga setup ng pananalangin. Marami po ang attend ako, naku, pag prayer meeting, magpe-pray lang sama-sama yun. Baka mamaya mapaikot yung, diba? Kaya ang gagawin ng marami na pagkatapos na lang ng prayer time, tsaka na lang ako pupunta. May mga ganun ba tayong nararamdaman at ganun ba yung iniisip natin? Hindi dahil again, ayaw nating manalangin at hindi tayo naniniwala sa pananalangin, kundi marahil, ang tunay na reason is because we don't know how to pray. At alam po niyo mga kaibigan, actually nabanggit ko na to nung nakalipas na, nakalimutan ko kung kailan, pero naalala ko na nabanggit ko na ang unang pag na-introduce sa akin ang prayer nung ako po ay bata pa. Lumalaki po kami sa simbahan. Ako po ay lumalaki sa simbahan. Lumaki po ako sa isang Protestant church. At every Sunday morning, naalala ko, bahagi ng service doon, ng isa sa part doon is yung pastoral prayer. Yung pastoral prayer na yun, pag tumayo na po yung pastor, ang haba, tatayo din lahat, ang haba. Pagkatapos ang mga salita, terrible po mga kapatid, talagang sabi ko, lalalim ah. Tapos ang scope ng panalangin, buong mundo. Tapos nagiging particular sa Pilipinas. At pagkatapos mga kaibigan, pupunta doon sa mismong lugar, sa local. At lahat, buo, siguro mga
10 to 15 minutes na prayer time. Nakatayo kayo, ang nagpe-pray yung pastor. Ang tawag doon is pastoral prayer. Naalala ko nung mga bata kami kapag nagsimula ng pastoral prayer, mga matatanda nakapikit, pero kami mga bata nakadilat. At nagdasenyasan kami, naggugulo lang. Naggugulo lang. Nagtatawanan. Kasi inip na inip kami sa prayer. Kaya kapag, naalala ko nung bata ako, kapag pinag-uusapan ng prayer, ayoko. Takot ako. Bakit? Kasi pambihira, una, ang haba, nakakainip. Pangalawa, yung ginagamit na salita ng mga pastor, dahil pastoral prayer, medyo malalalim. Tapos, ibang klase, parang meron pang patula ng konti. Lalo na nung una. Nung unang panahon ng pananalangin, talagang parang si balagtas na talagang yung hobby ng mga salita, yung rhyme. Talagang minsan magkaka-rhyme pa. Sabi ko, pambihira, ang hirap namang mag-pray. Kaya lumaki po ako, mga kaibigan, nakakasama ako sa prayer, nakikinig ako sa prayer, pero wala sa puso ko ang pananalangin. Hindi po dahil ayoko manalangin, kundi natatakot ako manalangin kasi hindi ko alam kung paano talagang manalangin. Pero siyempre, habang tumatagal, tumatanda ka, nagmamature ka, naintindihan mo, nagbabasa ka ng banal na kasulatan, nakikita natin at mababasa natin sa banal na kasulatan, mga kaibigan, na ang Panginoong Kristo specifically ay nagturo kung papaanong manalangin. At ito po yung gusto kong pag-aralan natin ngayon. Bagaman yung iba po sa atin ay matagal nang nananalangin, pagpatuloy lang natin, pero paalaala na rin sa bawat sa atin. At kung meron man sa atin ngayong pong oras na ito, ang nagsisimula kayo, nagpe-pray naman kayo, but inconsistently, nagpe-pray tayo, pero hindi masyadong nararamdaman, at hindi natin masyado talagang nauunawaan kung para saan ito, I challenge you, and I would like to inspire you to listen to the message so that we can really learn how to pray ayon sa salita at kalooban ng ating Panginoon. Share ko po ang 4 na bagay, maikling mga bagay patungkol po sa panalangin. Una po sa lahat, itinuro po sa atin ng ating Panginoong Kristo that we should, number 1, pray persistently. Yan ang, paano po ba ako mananalangin? Okay? Kung aalamin natin ang sabi ng banal na kasulatan, ang utos ng ating Panginoong Kristo is pray persistently. Pag sinabi nating pray persistently, gusto ko pong matutunan natin ito. Hindi lang po sa salita, kung hindi yung ganong kadalas. Naalala ko tuloy, meron pong isang pelikula at merong isang kanta, gano bang kadalas ang minsan? Kasi marami pong mga mananampalataya nagpe-pray, alam kung paano mag-pray, pero hindi regular mag-pray. Yung iba sa atin, pag Sunday lang nagpe-pray. Pastor, araw-araw ako nagpe-pray, ha? Excuse me. 3 beses pa. Minsan nga, 5. Talaga. Kailan? Kapag magkakain po. Hindi po yun yung tinutukoy lang natin. Bagaman wala pong masamang nagpe-pray palagi, pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon na yung pananalangin, mga kaibigan, persistently, yung regularly, hindi dahil nakasanayan, kung hindi dahil nakita natin ang tunay na ibig sabihin at alam natin ang kapangyarihan talaga ng pananalangin. Actually, ito po yung nilalaman ng Luke chapter 18 verse number 1, yung ating pinaka-text. Kung babalikan natin ang ating pong mga banal na kasulatan, ang sabi ng Bible ay ganito, and he spake a parable. Ito po yung last week pala, I'm sorry. Last week, ano po, yung first prayer meeting service natin dito. Ito yung ating text na ginamit. Luke 18 verse number 1. Ang sabi, and he spake a parable unto them to this end. Anong sabi? That man, anong sabi? Ought. Ano yung susunod na salita? Always. Yung salitang always, ang ini-imply po nun, mga kaibigan, is regularly. Na ang bawat mga tao ay matuto na regularly na mananalangin sa Diyos. Kaya ang magandang tanong sa bawat isa sa atin, kamusta ang prayer life natin? How's your prayer life? Tuwing kailan ba tayo nagpe-pray? At papaano ba tayong nagpe-pray?
Kung ang ating pananalangin, ginagawa lang natin pag araw ng linggo o ibinabase natin, bahala na nanay ko mag-pray para sa amin. O bahala na yung asawa ko mag-pray para sa akin. Bahala na si pastor mag-pray para sa amin. Mga kaibigan, huwag pong ganon. Kasi kung talagang gusto natin na ang ating prayer life ay mag-mature at talaga matuto tayong manalangin, itong unang bagay na kailangan nating maintindihan about prayer. Ang kalooban ng Diyos, we should learn to pray regularly. Persistently. Kung merong isang bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoong Kristo sa talatang ito, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo that we should develop a habit of praying regularly. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo na dapat ma-develop sa atin palagi yung ongoing communication or conversation with God. Kaya nga may sinasabi pa ang banal na kasulatan, pray without ceasing. Amen? Ibig sabihin, hindi po dapat ito mga kaibigan once a week. Hindi po pwedeng twice a week. At hindi rin po pwede, at hindi rin po sinasabi na once a day. Na for the sake na masabing nagpray ako kahit at least isang beses. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kung merong isang bagay na nais ng Panginoon na ma-develop sa bawat isa sa ating mga mananampalataya is to pray persistently. Pray regularly. Kasi marami pong mga mananampalataya kaya ayaw mag-pray at hindi po consistent sa pananalangin regularly at consistently. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tingin ng marami sa prayer, it is boring. Parang ako nung bata ako, boring. Oh, totoo po yun. Inaamin ko. Nung bata ako, doon sa sinabi kong karanasan namin, na lumaki kami sa isang simbahan, pag nagpa-pastoral prayer, ang tingin ko sa prayer, boring. Sino sa inyo ang tingin prayer? Bro, boring. Kaya ayaw nating makisama sa prayer group. Kaya ayaw nating magpe-pray. Mabira, matagal yan. Boring. Dami pa man din prayer list. Anong ipag-pray? Dami, grabe. Tapos yung leader pa ng prayer group namin sa akin pa ibibigay yung pinakamahaba. Meron pa ang iba tumatawad pa eh. Kapag natukahan o pag-pray mo yung 1, 2, 3, 1 na lang ako. Kasi ang tingin ng marami sa prayer is boring. Hindi lang boring, mga kaibigan, burdensome. Sinabing burdensome, waste of time. Baka bang mag-pray ni Ma? Naalala ko din. Bata kami mga kapatid. Ginigising kami ng mama ko. Bago pumasok, ang unang gagawin ng mama ko, naalala ko pa. Yung mga kapatid ko, definitely I'm sure naalala nila. Mga bata pa kami. Pagkagising ng umaga, mga kaibigan, bago kami maligo, gigisingin na kami, pupunta kami sa kwarto. Naalala ko yun. At magpe-pray kami. Yung utak ko tulog. Hindi ako nagpe-pray. Boring na bored ako. Parang sabi ko, sayang lang oras ko dito. Ang haba pang mag-pray ng mama ko. Sa isang bata na hindi naman talaga naintindihan ang ibig sabihin ng prayer. Pero alam po ninyo, kahit ganun yung damdamin at pananaw ko dati, pero lumaki kami ng ganun, na bandang huli sabi ko, tama. Hindi ko man naiintindihan nung panahon na yon, pero salamat sa Diyos kasi hindi nawala ng kabuluhan yung ginawang halimbawa at naging practice ng nanay ko sapagkat nakita ko at naintindihan ko kung bakit mahalaga ang pananalangin. So yun yung mga reasons. Una, kaya ayaw manalangin ng iba, boring para sa iba, burdensome para sa iba, at yung iba, ang pananaw, barren. Pag sinabing barren, ang ibig sabihin lang po nun, prayer brings no benefit. Wala namang kwenta panalangin, para ka lang nakipag-usap sa hangin. Hindi mo naman nakikita. Tapos nag-pray ka, tapos hindi naman nangyayari. Tagal-tagal sumagot ng Panginoon. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Gagawa na lang ako ng gusto kong gawain. Ganon ang pananaw ng marami, kaya hindi nag-e-enjoy sa prayer. Pero, magugulat tayo. Kapag natutunan nating manalangin, at natuto tayo na gawain ang pananalangin ng ayon sa aral ng ating Panginoong Kristo, magugulat tayo mga kaibigan kasi ang pananalangin ay hindi boring, hindi burdensome at hindi barren, kundi ang pananalangin is enjoyable. You will enjoy communing with God.
Sarap palang mag-pray. Hindi lamang to enjoyable but encouraging. Kaka-encourage pala mag-pray. Isipin po niyo, lalo-lalo kapag naintindihan mo at tama ang puso mo when you pray, nakaka-encourage kasi sarap pala makipag-usap sa Diyos. Na anytime, nasaan ka mang lugar, anumang oras, makikipag-usap ka sa Diyos at mararamdaman mo ang kanyang presensya. At hindi lamang yun, it is empowering. Kasi ang reality, mga kaibigan, kapag ang isang mananampalataya bago mag-pray, punong-puno ng problema, kapag talaga nakapag-pray tayo ng tama, at talagang naintindihan natin ang panalangin at nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, ang sabi ko nga mga kaibigan, kung mabigat ang kalooban ng isang taong nanalangin nung umpisa, hindi po pwede na matatapos ang panalangin niya na hindi mga kaibigan siya magkakaroon ng comfort. Kung puro problema ang kanyang nararamdaman, hindi po pwede mga kaibigan na hindi siya magkakaroon at mapapalitan ng kapayapaan. Yan ang kapangyarihan ng panalangin. It is empowering at alam po ninyo ang isang bagay kapag na-enjoy na natin ang prayer, kapag naintindihan na natin, ang pananalangin sa Diyos is exciting. Hahanap-hanapin natin. Gusto ko may makasamang mag-pray. Ang prayer meeting service, mga kaibigan, magiging exciting na gawain na pupunta ako doon. Bakit? Sapagkat makakasama ko at makakapanalangin ako at maidudulog ko sa Panginoon yung mga heart's desires ko. May makapagpe-pray para sa akin. Pray persistently. Hindi natin ma-enjoy ang prayer, hindi natin makikita, hindi magiging encouraging ang pananalangin, hindi magiging empowering and exciting ang prayer kapag hindi natin to gagawin regularly. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kaibigan, men ought, ano sabi? Again, always to pray. Isang magandang halimbawa is Daniel. Sa Daniel chapter 6 verse number 10, makikita po natin ang sabi ng banal na kasulatan. Tingnan po ninyo ang sabi. Now, when Daniel knew the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem. Ano sabi ng Bible? He kneeled upon his knees. Ilang beses? 3 times. 3 times. Regularly. Araw-araw, ginagawa ni Daniel na siya ay nananalangin na nakaluhod pa. 3 times. Anong sabi? As he did, ano ibig sabihin? A 4th time. Ano ibig sabihin? That he did regularly. How many times na nananalangin tayo? Meron pang talata in the Bible, Psalm chapter 119, verse number 164. Ano ang sabi ng Bible? Ang sabi po ng Bible, Psalm chapter 119, 164, 7 times a day, I praise thee. Pag sinabing praise thee, hindi lang po ito yung kumakanta. Pag sinabing I praise thee, kasama nito yung pakikipag-usap sa Diyos. Dahil nagpupuri ka sa Diyos, nananalangin ka sa Diyos eh. Alam niyo kung ilang beses? 7 times. Pastor, ano ba talaga? 3 times or 7 times? Hindi mo natin sinasabi, mga kaibigan, kung ilan. Nakalagay nga sa Bible, mga kaibigan, pray without ceasing eh. Pero sinasabi lang natin dito, ang lesson dito, we must learn to pray regularly. Alam po niyo, mga kaibigan, nung meron akong narinig na pangangaral about prayer at specifically si Daniel, 3 beses. Alam po nyo, ito po yung naging challenge po sa akin and maging challenge din sa bawat sa atin. Kung tayo po nananalangin bago po magsimula ang araw at pagkatapos matapos ng araw, at siyempre in between, di ba, meron mga tanghalian, almusal, hapunan, merienda, ano po, siguro, ang challenge po sa atin, magdagdag tayo. Lagyan natin ng schedule. Kung kailangan natin mag-alarm, kahit maikling time to pray, manalangin tayo. Katulad ng ginagawa ng ibang mga at magugulat tayo, mga kaibigan, makikita natin ang sarap palang makipag-usap sa Diyos. We will appreciate prayer. Pray regularly. Pray persistently. Always pray.
Pangalawa po, mga kaibigan, hindi lamang po pray persistently, kundi ang pangalawang utos ng ating Panginoong Kristo about prayer, pangalawang aral is for us to pray privately. So, paano bang manalangin? Itong utos, itong aral, we must learn to pray privately. Ang talata, mga kaibigan, is in Matthew chapter 6, verses 5 to 6. Matthew chapter 6, verses 5 to 6. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets. Anong sabi ng Bible? That they may be seen of men. Verily I say to you, they have their reward. Ano ang reward ng mga nagpe-pray? Kapag pakitang tao, edi yung, wow, prayerful. Yun ang reward mo. Pero walang reward na galing sa langit. Kasi mali ang intensyon, show off kumbaga. Nagpe-pray para ipakita sa iba na prayerful ako. Hindi yun ang tamang panalangin. Ang pananalangin, mayroong public prayer. Katulad ng ginagawa natin dito, may public prayer, magkakasama tayo. Iba pa po yun. As a whole, nagpe-pray tayo as Christians, publicly, kasama yun. Pero iba pa yun. Sinasabi dito kung merong isang bagay na dapat matutunan ng bawat sa atin, kahit wala ka sa church, walang nakakakita sa iyo, matuto kang manalangin privately sa Diyos. Kasi ang sabi ng talata, tingnan po niyo ang sabi in verse number 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Pastor, wala man akong laki. Hindi, ang ibig lang sabihin nun, hindi talaga yung magkulong ka sa isang lugar. Ang sinasabi lang doon, huwag kang mananalangin for the sake na makita ka ng iba. Kung wala ka talagang lugar na pagpapanalanginan na private ka lang, kung meron kang ganun ba, much better. Pero ang sinasabi doon, kaya ka magpe-pray, mga kaibigan, kasi gusto mong makipag-usap sa Diyos. Personally. Not to be seen of men. Hindi pakitang tao. Hindi para masabi ng mga kasambahay ko, nagpe-pray ako. Kundi para makipag-usap ako sa Diyos kasi kailangan ko makausap ang Diyos eh. Kailangan ko maramdaman ang Kanyang presensya. Kaya kung tayo po ay nasa proseso ng pagde-develop ng ating prayer life, I suggest, humana po kayo ng isang lugar that you will feel comfortable and comfortable communing with God. Meron kayong yan sa mga bahay ninyo. Pastor, wala pong privacy sa amin eh. Kaya sa cabinet po ba, okay lang? Abay, kung kaya mo, kung di ka pagpapawisan, baka masuffocate ka naman. Diba? So, hindi po sinasabi na dapat secluded, pero kung meron kang isang lugar na talagang ikaw lang, yung hindi ka maaasiwa, alam po ninyo yun. Kasi may mga pagkakataon, di ba, ayaw natin ng nakikita, maraming dumadaan, maraming mga istorbo. Find a place where you can pray privately to God. Siguro kung meron po kayong isang lugar na po pwedeng consider sa loob ng bahay, kayo nakakaalam, piliin ninyo yung isang lugar that is comfortable, yung welcoming para sa inyo. Komportabling manalangin. Yung pleasant, yung wonderful sa pakiramdam, yung pleasant na lugar. Pag nandun ako, iba yung pakiramdam ko, parang, di po ba? At yung accessible, yung within reach. Hanap po kayo ng ganun. Yung anytime, pagpupunta ako doon, madali akong manalangin. May ganun tayo mga lugar, ano? Sa bahay namin, nakapag-aaral naman ako doon eh, pero mas nakapag-aaral ako pag nandito ako sa office eh. Meron tayong mga lugar na talagang specifically, kapag nandun ka, mas dama mo eh. Mas pumapasok mas nakikipag-usap ka ng maayos. Hanap po kayo ng ganung lugar. Importante, we should learn to pray privately. Ang sabi po mga kaibigan ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo, alam po ba niyo that ang Panginoong Kristo ay merong specific place where He always prayed? Privately. Panginoong Kristo yun.
Alam niyo kung saan? Sa Mount of Olives. Tuwing magpe-pray ang Panginoong Kristo, laging, marami lamang lugar na po pwede siya nagpe-pray, pero merong specific place. Talagang kung gusto niya makipag-usap sa Diyos, sa kanyang Ama, di ba? At mararamdaman niya, meron siyang specific place. At yung lugar na yun, mga kaibigan, ay ang Mount of Olives, particularly the Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane kasi mga kaibigan ay nasa Mount of Olives, isang bahagi ng Mount of Olives. At ang talata po na makikita natin dyan is in Luke chapter 22, verse number 39. Ang sabi ng Bible, and he came out and went as he was wont. Ang ibig sabihin po ng as he was wont, sa Tagalog ay pumaroon ayon sa kanyang kaugalian. Kung saan siya laging nagpupunta. To the Mount of Olives. Kasi pag nandun siya sa Mount of Olives, nakapagpe-pray siya ng private. Walang mga alagad. Kaya nung may mga pagkakataon na ang Panginoong Kristo hinahanap, nasan si Jesus Christ? Alam niyo mga kaibigan, na sabi ng kanyang alagad, alam namin kung nasan. Nandun sa Mount of Olives. Pinuntahan nandun nga. Bakit? Kasi yun yung lugar na paborito niyang puntahan every time he wants to commune with God. Hanap ka ng lugar for you to pray privately. Have a private prayer. Pangatlo, hindi lamang po pray persistently, pray privately. Ang pangatlo mga kaibigan is pray purely. When we say pray purely, pray sincerely. Yung sincere prayer. Sincere prayer. Tandaan po natin to mga members, mga young people sa ating mga adults, sa ating mga mananampalataya. Hindi pagandahan ng salita sa prayer. Hindi. Hindi rin pahabaan ng prayer. Hindi ko sinasabing huwag kayong magpe-pray ng mahaba. Ako'y may panalangin mahaba, pero may mga pagkakataon ng prayers ko maikli. Pero hindi kasi pahabaan. Hindi pagandahan ng salita. Hindi rin dapat yung theological lang terms na gagamitin natin. Hindi naman kailangan ang Diyos ng banal na kasulatan, Diyos ni Abraham, hindi ko sinasabing masama yun at mali yun. Kung ganun kayo mag-pray, okay. Pero kung magiging kaisipan natin para maging sincere ang prayer ko, dapat ganun. Hindi ganun. Hindi yun ang prayer na sincere. Ang wrong mindset is this: when I pray with beautiful words, I am sincere. Wrong mindset. Hindi pagandahan. When I pray long, then I am sincere. Hindi rin. Hindi ibig sabihin mahaba. Sincere. Always remember that sincerity has something to do with the condition of the heart. Ang sinserong panalangin ay may kinalaman sa kondisyon ng puso. Tandaan natin, kapag ang puso natin sincere, ang mga salitang lalabas sa bibig natin tama. Kapag ang puso natin, mga kaibigan, sincere, walang pinipiling oras. Alala ko tuloy yung panalangin ng magnanakaw na nasa krus sa gilid ng ating Panginoong Kristo. Napakaikli ng panalangin no? Pakasimple. Ang sabi lang niya sa ating Panginoong Kristo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Very short, but sincere. Sincero no? Walang masyadong matitinding salita. Ikaw, Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Hindi ko sinasabing masamang sabihin yun. Again, sinasabi ko lang, huwag tayong matrap doon sa kaisipang kailangan ng mga salita. Kasi yung grabe, yung talagang parang pinipaint mo ang... Okay lang po, pero kung yun ang magiging basis natin para masabi lang natin sincere ang prayer natin, wrong. Again, kapag ang puso sincere, ang mga salita lalabas na tama. Amen? Pero maraming mga tao in the Bible that prayed simple prayers, but sincere prayers.
Short prayers, but sincere prayers. Pero pinakinggan ng ating Panginoong Kristo. Pray sincerely. Sincere prayers are fervent. Yan ang isa sa characteristics ng sincere, fervent. When we say fervent, ang Tagalog pong counterpart na salita niyan is the word taimtim. Manalangin tayo ng taimtim. Kailan tayo huling nanalangin ng taimtim? Yung ang kausap mo talaga, Panginoon. Yung heart to heart talaga. Yung sinabi mo sa Panginoon ang nilalaman ng puso mo at naramdaman mo ang kanyang presensya. Ang isang sincere at pure na panalangin not only is fervent, but secondly, it is faith-filled. Yung panalangin na puno ng pananampalataya. Titiwala ako, Panginoon. Nananampalataya ako, Panginoon. Huwag ka lang basta manalangin. Ang pananalangin ay hindi pagsasabi ng request lang. Ang pananalangin ay pagpapahayag din ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag faith-filled, sabi ko nga mga kaibigan, mananalangin, before you pray, meron kang burden. Pag tapos mong manalangin, yung burden gumagaan. Kasi faith-filled eh. Kasi alam mo na ang Panginoon nakikinig at ang Panginoon tutugon. Ang Panginoon, mga kaibigan, magpo-provide. Ang Panginoon magpapagaling ng ating mga nararamdamang hindi maganda. Because nothing is impossible with God. Pray sincere prayers. Fervent, faith-filled, and focused prayer. Focused prayer. Ang makapangyarihang panalangin, sincere prayers. At ang makapangyarihan at sincerong prayer, yung prayer na nakafocus sa Diyos, hindi sa sarili. Bahagi lang po ng panalangin yung supplications. Pero ang pananalangin ay may kinalaman walang iba kung hindi sa Diyos, to seek the glory of God. To seek the glory of God. Para sabihin mo, Lord, ikaw ang dakila. Kaya ako lumalapit sa iyo kasi ikaw ang Diyos na nakakaalam. Because nothing is impossible with you. Ikaw ang Diyos ng himala. Na maging focus ng ating panalangin, hindi lang para humingi, hindi lang para magsabi, kung hindi para luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Para hanapin ang kalooban ng Diyos more than our personal desires. May dalawang category, mga kaibigan, ng mga tao na masasabi nating sincere when they pray. Una, yung brand new Christians. Alam niyo, mga bagong mananampalataya, very sincere when they pray. No, di ba? Pag bago, kahit minsan hindi mo pa alam, pero naranasan ba ninyo yun? Ako naranasan ko yun nung bago akong Kristiyano eh. Bagaman hindi ko alam yung mga tamang salita, pero pag nakikipag-usap ka sa Diyos, damang-dama mo, naiiyak pa ako eh. Brand new Christians. Alam niyo kung bakit sila sincere? Kasi hindi pa nila natututunan kung paano mag-pray in sincerely. Kasi kapag matandang Kristiyano na, sige, basta makapag-pray, sige, Panginoon, nag-pray na ako. Diba? Pero yung mga brand new Christians, grabe po yan. Pag nag-pray, talaga sincerely. Pangalawa, alam niyo kung ano yung pangalawang category ng mga tao nagpe-pray with sincerity? Yung mature Christians. Mature Christians. Meron pong mga mananampalataya na alam mong matatagal na sa pananampalataya, ginamit na ng Panginoon, mga tao na pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Alam po niyo, magugulat kayo kapag nag-pray. Yung iisipin mo, naku, pambihira, magpe-pray, ano kaya sasabihin nito? Ano kayang mga bagong salitang sasabihin nito? Pero magugulat kayo, yung mga mature na mananampalataya na sa sincerely nagpe-pray, napaka-simpleng salita. Mga salitang nanggagaling lang sa puso, payak na salita. Pero mga salitang nararamdaman ng Panginoong Kristo. You know why? Kasi yun yung sincere na panalangin. Actually, meron ng mga panalangin, mga kaibigan, na hindi mo sinasabi. Hindi mo kayang sabihin. Alam niyo yun, yung naranasan na ba yun yung wala kang salita,
sobrang bigat ng pinagdadaanan mo, wala kang masabi, hindi mo alam kung paano sasabihin, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Iiyak ka na lang nang iiyak. Pero yun yung mga wordless prayers na pinakikinggan at naiintindihan at nararamdaman ng Diyos. Kaya merong isang kanta na nagsabi na, ang title ng kanta, mga kaibigan, yung Tears are a language God understands. Kahit iyak lang, lingwahe daw ito na naiintindihan ng Panginoon. Nagpapakita at nagpapatunay na ang Panginoon, bagaman nagsasalita tayo, which is important, pero may mga bagay kasi na hindi natin kayang sabihin, na nararamdaman lang natin na hindi natin alam kung paano i-express sa ating Panginoong Kristo, sa ating Panginoong Diyos. Na kapag naramdaman natin ito at ibinibigay natin lahat sa Kanya, ang sinasabi ng ating Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, naiintindihan at naririnig ng ating Panginoong Diyos. Bottom line is, learn to pray sincerely, purely, pure heart, sincerely, wholehearted prayer. Mararamdaman ninyo ang kapangyarihan ng panalangin. May enjoy natin ang panalangin. May empower tayo pagkatapos nating manalangin. Pray sincerely. Pray purely. Ito po yung number 1, pray persistently. Paano ba tayo magpe-pray? Turuan natin ang sarili natin, practicein natin to pray persistently. Pangalawa, pray privately. Have a private place where you can talk with God, commune with God. Pangatlo, mga kaibigan, is pray purely. Purely, sincerely. Ma-enjoy natin ang panalangin. At yung panghuli, number 4 and the last, pray precisely. Specifically. Maging precise. Kung ano yung kailangan mo, kung ano yung nasa sa puso mo, sabihin mo sa Diyos. Specifically. Ang Panginoong Kristo, tinuruan tayo nun na magbahagi ng prayer natin is maging specific. Alam niyo, may mga pagkakataon ang style nating mga mananampalataya na bang paligoy-ligoy tayo sa prayer, yung umiikot-ikot pa tayong gano'n. Meron tayong gustong ipag-pray pero nahiya tayong diretsuhin. Pero ang Panginoon Kristo, ang aral niya, ang turo niya sa atin, pray specifically. Kamaya. Yan nga yung privilege na manalangin sa Diyos Sa Diyos amang nasa langit. Kaya pansinin niyo ang aral, ang turo ng Panginoong Kristo. Nung tinuruan niya ang mga alagad, pati bawat isa sa atin how to pray. Tignan niyo ang sabi ng Bible in Matthew chapter 6, verses 11 and 12. Bahagi ng prayer, Our Father which art in heaven, di ba? Di ba? Yun yung unang bahagi ng panalangin. Pero tignan niyo ang sabi, give us, specific give us this day our daily bread. Lord, bahala ka na sa amin. Pero alam mo naman ang kulang mo, pagkain Basta Lord, bahala ka na. Alam mo naman lahat ng pinagdadaanan ko. Alam mo naman ang pangangailangan ko. Bahala ka na Lord, ha? Bahala ka na. Huwag kayong mahiya. Pray specifically, hindi nakakayang manalangin sa iwine-welcome ng Diyos ang pananalangin ng specific. Ay, ito pa, forgive us our debts. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Lord, di ako makalapit sa iyo Hiya ako Hindi, kung may kasalanan, diretsuhin mo na. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagkamali po ako Lord, pumalpak po ako Lord, naging matigas ang puso ko Panginoon, pray specifically. Ano yung specific na sitwasyon na kailangan mong ilapit sa Diyos? Kamaya. Kung meron tayong isang lalapitan na hindi mo kailangan mahiya, Diyos yun. Sa ibang tao, mahiya pa tayo Kasi po pwede kang hatulan, po pwede kang pagtawanan, po pwede ka pang i-chismis. Pero sa Diyos hindi Para mawala ng kabigatan, mawala yung burden, mawala yung lahat ng alalahanin sa puso natin,
Paglalapit ka sa Diyos, isang bagay na dapat matutunan natin sa pananalangin, manalangin ka specifically. Specifically. Narinig ko kanina sa binanggit ni Sister Celine, yung Philippians 4:6. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano ang sabi? Let your, yun, diretso, di ba? Specific. Let your requests, ano ba ang request mo? Anong request mo? Most requested song. Pag sinabing specific yun. Ano ba yung most requested mo? Specific. Let your requests be made known unto God. Ang mga talata pong yun ay nagsasabi sa atin na hindi masamang lumapit sa Diyos at idulog kung ano man ang nilalaman ng puso mo. Ano ba nilalaman ng puso mo ngayon? Ano ba ang kabigatan mo? Ano ba yung isang bagay na nasa sa puso mo, pinagdadaanan mo ngayon, na nagpapahirap sa kalooban mo? Na nagiging dahilan para ang isip mo hindi maging panatag, para mawala yung kapayapaan. Sabihin mo sa Diyos. Sincerely. Makipag-usap ka. At magugulat ka, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. At pagkatapos mo maramdaman, presensya pa lang ng Panginoon, mag-aalis na ng kabigatan. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yung isip na magulo, yung damdamin at puso na nabagbag ng kabigatan at ng problema at ng suliranin, ang sabi ng Bible ay pagagaanin, liliwanagin ng ating Panginoong Kristo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan kanya ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Pray specifically. Kamahiya. Diretsuhin mo at idulog mo sa Diyos anuman yung specific na nilalaman ng puso mo at magugulat ka. Hindi mo kailangan tanggapin agad-agad. Yung malaman mo lang nakausap mo ang Diyos at naramdaman mo ang presensya niya, meron ng sagot ka agad. At iyon ay dahil sa nanampalataya ka sa ating Panginoon. Tingnan niyo, sabi pa ng huling talata, dito po tayo magtatapos. 1 John chapter 5:14-15. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Alala niyo yung third point natin? Pray sincerely. Ang sinserong panalangin, hindi yung ang sentro sarili, ang sentro Diyos. Pag natuto tayo na manalangin sincerely, ang hinahanap natin hindi yung kapakanan lang natin. Nilalapit natin sa Kanyang request natin. Pero ang bottom line ng paglapit natin, maging ang kahilingan natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lord, yung makapagbibigay kaluwalhatian sa iyo. That if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Amen. Sarap manalangin, ano? Ang prayer is a privilege. Hindi to burden, hindi boring, hindi barren. Ang manalangin, enjoyable. Diba? Encouraging. Empowering. Masarap manalangin. I-develop natin ang ating prayer life. Itong challenge sa atin eh. Manalangin tayo sa ating Panginoon. How's your prayer life? Kamusta? Kamusta yung paglapit natin sa Diyos? Tayo ba ay isa sa mga mananampalatayang nandun ng discern? Naniniwala tayo na panalangin ay tama at makapangyarihan, pero ang prayer life natin hindi maayos. Prayer life natin kung kailan may oras. Ang prayer life natin, nananalangin tayo kapag may problema na lang. Pag may pangangailangan lang, pero ordinary days, ordinary times, hindi tayo nagpe-pray.
How's our prayer life? I challenge each and every one of us. Let us mature in our prayer life. Amen? Our part in prayer. May bahagi tayo. That's our part. That's our part. Tuloy-tuloy. May sinseridad. Amen? Amen? Gawin natin ang ating bahagi sa pananalangin. Next week, pag-aaralan po natin, prayer pa rin. Ano-ano ba ang dahilan bakit hindi tinutugon ang panalangin natin? Nararanasan ba ninyo yun? Napakarami pong lumalapit sa akin minsan, Pastor, ba't hindi dinidinig? Ba't po hindi dinidinig yung panalangin ko? Sincero naman po ako eh. Talaga ito naman po yung specific naman. Pero bakit, Pastor, hindi dinidinig? Next week, sa biyaya ng Panginoon, kung hindi pa babalik ang Panginoon, at nandito po kayo, siyempre, attend kayo next week, pag-aaralan natin bakit hindi dinidinig ng Panginoon minsan ang ating mga panalangin. Pero sa pagkakataong ito, I challenge you, develop your prayer life. Develop your prayer life. Tumayo po tayong lahat, manalangin po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa trono ng iyong banal na biyaya. Lahat kami bilang mga mananampalataya, lahat po kami, Lord. Nais po namin ang aming prayer life ay lalong mag-mature. Ma-enjoy namin ang aming pananalangin. Hindi po ito maging isang gawain ng isang Kristiyano dahil nakasanayan namin. Ayaw naming manalangin, makipag-usap sa iyo na maraming salita pero walang laman. Ayaw namin, Lord, na masanay kami na nakikipag-usap na ang aming bibig gumagalaw, may lumalabas na salita pero ang aming puso wala namang nararamdaman. Lord, ayaw po namin ng ganung panalangin. Lord, teach us to pray. Kahit matagal na kaming mananampalataya, pero meron kaming kailangan matutunan patungkol sa tamang pakikipag-usap sa iyo. Kasi kapag natutunan naming manalangin ng tama, Panginoon, maraming problema ang hindi magkakaroon, Panginoon, ng puwang sa aming puso. Maraming kalungkutan, Panginoon, na hindi mananatili sa aming isip at damdamin. Maraming gawa ng kaaway sa aming isip, Panginoon, na hindi mananaig. Sapagkat mas makapangyarihan ka. Sapagkat ang kapayapaan mo, Panginoon, ay mas higit na makapangyarihan kaysa kaguluhan at takot na inilalagay ng kaaway sa aming mga kalooban at damdamin. Kung meron man po sa aming kalagitnaan ngayong pong gabi pong ito na nangangailangan ng pagkakatuto sa panalangin, Lord, tulungan mo pong maturuan kami. Bukas po ang aming mga puso. Teach us to pray. Teach us to pray. Teach us to pray. Hindi lamang po, Panginoon, sa salita, kundi sa aming puso, sa paraan. Paano namin gagawain sa aming isip, sa aming damdamin at kalooban. At Ama, ang pananalangin namin, Panginoon, ay maging bahagi ng aming mga buhay bilang mga mananampalataya na ma-enjoy ng bawat isa sa amin. Magbabago ng aming mga buhay at magbabago ng aming mga sitwasyon. Lahat po ng mga prayer requests ng iyong mga anak, anuman pong kalalagayan at pinagdadaanan ng bawat sa amin, ikaw pong nakababatid, kumilos ka po. Tinataas namin sa iyong lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at ng aming pong tagapagligtas. Amen.